Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Unang Biyernes ng buwan ng Setyembre, muli natitipon tayo sa hapag ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang usapin tungkol sa pag-aayuno. Para bang sinisilip ng mga Pariseo at ng mga alagad ni Juan ang ating Panginoon. Bakit? Kasi nasanay sila na ang mga alagad ni Juan, ang mga alagad ng mga Pariseo ay madalas nag-aayuno, nagsasakripisyo, umiiwas sa pagkain ng sobra-sobra. At madalas nila itong nakikita na ginagawa nitong mga alagad na ito ni Juan at ng mga Pariseo. At nagtataka sila sapagkat ang Panginoong Hesus, ang kanyang mga alagad, ay hindi nag-aayuno. Na para bang wala silang ginawa, kundi kasama ng ating Panginoon kumain at uminom. Kaya nga di ba minsan binabansagan si Jesus, yung taong yan matakaw, yung taong yan palainom. Pero ang punto ng ating Panginoon, may oras para sa lahat ng bagay. May oras para sa tamang pagkain, may oras para sa tamang pag-inom, may oras para sa tamang pananalangin, may oras kung kailan dapat mag-ayuno o magsakripisyo. At kapag ganito ang gagawin, maibibigay ang buong sarili sa kung ano ang dapat gawin. Kung oras ng pananalangin, dapat pananalangin lang ang ginagawa. Kapag oras ng pag-aayuno lamang dapat ang ginagawa. Hindi pwedeng pagsabay-sabayin ang magkakaibang gawain sa iisang oras lamang. Sapagkat sa ganitong gawain at pamamaraan, mahahati ang isip, mahahati ang oras, mahahati ang atensyon ng tao. Kaya napakaganda itong ipinapaalaalang ito sa atin ng ating Panginoon. Kapag oras para magdasal, magdasal. Kapag oras para magsimba, magsimba. Kung minsan kasi, di ba, para bang tayo ay nagiging multitasking church goer. Nagsisimba habang nagro-rosaryo. O kaya naman, nagsisimba habang nag-text o nag-message. Na para bang hindi totally ibinibigay ang full attention sa kung ano ang ginagawa sa misa. Maaaring nakaupo, mukhang nakikinig, tulog naman pala. O maaaring nakaupo, mukhang nakikinig, pero naglalakbay naman pala ang diwa. Maaaring ngayon kasama natin na nagsisimba, pero iniisip, may pasok kaya? Ibigay natin ang ating buong sarili sa kung ano ang mabuting dapat nating gawin sa kanyang takdang oras. Ang pag-aayuno ay napakahalagang gawain. At kapag ginawa natin ito,
madidisiplina natin ang ating mga sarili sa kung papaano tayo dapat magbigay papuri at parangal sa Diyos. Kaya hingin natin sa Kanya ang biyaya na magkaroon nawa tayo ng tinatawag na quality time sa bawat gawain na gagampanan natin patungkol sa Kanya. Na kapag tayo ay maglalaan ng sarili at ng oras sa pagsisimba, talagang ang buong sarili natin ay ibigay natin sa pagsisimba. Sasagot sa bawat dasal, sasabay sa pag-awit, uupo, tatayo, luluhod ng maayos, at hindi makikipag-usap o makikipag-chismisan sa katabi. Ibigay natin ang ating buong sarili sa kung ano ang para sa Diyos. At makakasiguro tayo na Siya na nakakakita ng mga mabubuting bagay na ginagawa natin para sa Kanya, ang siyang magbibigay ng mga biyayang kinakailangan natin sa bawat araw. Amen.